Hello guys and welcome back sa ating channel. Mga kapasib, welcome back. At sa mga bago dito, kung bago pa lang kayo nanonood sa channel na to, ako nga pala si Jeff and I talk about our journey into financial independence and financial freedom. So ngayon guys, kakaupo lang ni Donald Trump and iniisip ko ano kaya yung pwedeng maging epekto ng second term ni Donald Trump as president ng United States of America. Kasi alam ko noon, yung first term niya, nagkaroon na rin ng parang dispute or parang nag-impose na rin ng tariff si Donald Trump dito sa Canada. Hindi ko lang alam kung specifically kung ano yung mga products na involved or targeted during that time. Alam ko rin na gumante rin ng meron ding retaliatory tariff ang Canada na inimpose sa mga products na galing sa Amerika. So hindi ko lang matandaan nung mga panahon na yon kung ano yung mga naging implications, pero matibay ang Canada eh. Hindi naman siya bumigay. Matibay ang economy ng Canada at very resilient ang mga tao dito. So I guess kung totohanin man ni Donald Trump ang banta niya na mag-impose ng 25% tariff sa lahat ng import ng Canada, it's a double-edged sword para sa US kasi for sure meron na gaganti ang Canada. Merong mga hakbang na gagawin ng gobyerno ng Canada para maproteksyonan din yung interest ng mga Canadians. And as far as my passive income journey is concerned, as long as hindi alam mo yun, as long as maganda yung maging palakad ni Donald Trump sa US in the next 4 years, I don't see why na babagsak or hindi kumbaga magkakaroon na naman ng market crash katulad nung panahon ng COVID. Kasi sa totoo lang, yung response ni Donald Trump sa COVID is palpak talaga. Ang daming misinformation na galing mismo sa kanya. So, yung tao, nawalan ng faith sa science, sa mga doktor, sa mga bakuna. So, ako personally, maniniwala ako sa mga professional na scientist, mga doktor na nag-aaral na para masolusyonan or gumawa ng bakuna noong mga panahon na yon para masolusyonan at matigil na yung pag-spread ng COVID during that time. Si Donald Trump, siya pa mismo yung nag-i-spread ng misinformation. I remember he said during one of his news conference, sabi niya, tinatanong niya yung doktor dun sa news conference kung pwede daw ba na gamitin yung bleach i-inject sa katawan ng tao. I mean, tapos ano mo yun, parang hindi ako makapaniwala na manggagaling sa isang presidente yung ganong klase ng idea, di ba? And isa pa, I really hope na maging successful siya kasi during his presidency,
wala naman akong alam na significant ah, na mga legislation or mga policies niya na naipatupad niya na makakaapekto sa, alam mo yon, economy ng US or sa buhay ng pangkaraniwang tao sa Amerika. Kasi naniniwala ako na pag maganda at maayos ang takbo ng Amerika, ibig sabihin nun, maayos din ang takbo ng buong mundo. Kasi um, sabihin man natin hindi, sila yung pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. At pag presidente ka ng United States, ikaw ang pinaka-makapangyarihan na tao sa buong mundo. So, yun na nga, wala akong matandaan if any of you guys know any specific legislation na ipinasa ng administrasyon ni Donald Trump during his first term, let me know. Yung mga legislation na makakatulong sa buhay or nakatulong para mapagaan ang buhay ng mga tao sa Amerika. Kasi ako, wala talaga akong matandaan. Even the border wall that he promised that he will build, hindi naman nangyari. At ang sabi niya pa nga nung mga time na yun, pagbabayarin niya ang Mexico, di ba? Wala naman nangyari. Walang wall. Walang wall na naipatayo. Siguro kung meron man, limitado lang. Actually, yung may mga wall na itinayo during Biden's term. So, yun nga, wala akong matandaan na significant legislation na naipasa ng Trump administration para makatulong sa buhay ng mga tao nung first term niya. So, I might be wrong. So, if you guys know anything, for sure, mas mababa yung bilihin before COVID. For sure. Mas mababa. Pero, he inherited that good economy from Obama. So, after niya ma-take over yung Obama, yung government from the Obama administration during his first term, maganda yung takbo ng economy ng US. Stable. Maraming trabaho. Tapos ngayon, nung siya na naupo, meron siya mga na-create na trabaho pre-COVID, pero wala sa level ng mga trabaho na na-create during Biden's administration. This is based on the numbers. Hindi to bola-bola lang. So, yun? Sana naman hindi na ganun ang mangyari para, alam mo yun, para lahat tayo masaya. Tsaka, sana naman, wag na ibuli ni Trump yung mga bansa na nananahimik lang. Wala namang pakialam sa kanya. Tapos, kung ano-anong pagbabanta ang sasabihin niya. Hindi siya nakakatulong. Kailangan ikaw ang mag-unify ng mga bansang to. Para, alam mo yun, you need allies. Hindi mo kailangan ng kaaway. I thought you're against war. Kasi yun yung sabi mo. Ayaw mo sa gera. Ang pinagmamalaki mo, during your first term, walang gera. Okay, so why now? Why are you threatening other countries like Canada, Mexico, Panama, and even Greenland? Bakit mo tinethreaten na sasakupin mo by any means? Di ba? Hindi yata tama yun. So, hindi magandang international policy
or hindi maganda siyang policy para, alam mo yon, para pagbantaan mo yung mga bansa na dapat ay ginagawa mong kasangga para maging allies mo at hindi maimpluwensyahan ng, let's say, China or Russia, kasi yun yung talagang kalaban nyo eh. Pero ikaw, parang pro-China ka pa, pro-Russia ka pa. So, I don't know kung ba't ganun yung stand mo, yung stand ni Donald Trump. And, hindi ko talaga maintindihan eh. So, is it just a tactic or ano kaya siya? Kasi I don't see any benefit from doing that. Kung makikipagkaibigan ka, parang parang imposible. Pero kung maging maayos ang relasyon ng China at US, ang Russia at US, mas maganda. Pero wag niya sanang hayaan na gawin lang ng Russia or China yung mga gusto nilang gawin. Katulad nung sa Pilipinas, hayaan niya lang ba na sakupin ng China ang West Philippine Sea, ang mga pinag-aagawang teritoryo doon sa West Philippine Sea. Kasi may treaty ang US at ang Pilipinas na kung sakali na atakihin ang Pilipinas ng sino mang kalaban, say China, obligado ang US na tulungan at ipagtanggol ang Pilipinas. So, kung magagawa niya ng paraan at makausap niya at maging magagawa niyang sumunod ang China sa international law dahil tayo ay nanalo sa UNCLOS, yun, talagang bibilib ako sa kanya. Dahil tayo ang may rights dun sa West Philippine Sea based on the international law. So, sana magawan nga ni Trump ng paraan na mapasunod ang China sa international law. Pagdating naman sa Russia tsaka sa Ukraine, pinangako niya na within 24 hours na maging presidente siya, titigil na ang gera sa Russia at sa Ukraine. Bilang tayo ng 24 hours, ano ngayon? January 20, na ngayon? Almost 7 p.m. Nanumpa siya or nag-take over siya around noon. So we'll see kung matutupad niya yung pangako niya na yon o bola-bola na naman. Kasi ang dami niyang pinapangako and then nung nanalo na siya, nagre-retract na siya. So, ang hirap kasi yung pagkatiwalaan ni Donald Trump sa mga salita niya kasi nga, iba yung ginagawa niya. Tsaka, aminin na natin, bully talaga eh. Bully, sinungaling, di ba? Ang dami niyang mga kasinungalingan na pinagsasabi na hindi naman makakatulong sa bansa sa Amerika. Like I said, sana maging successful ang term ni Donald Trump. At kung ano man yung mga gusto niyang policy na ipapatupad, katulad ng mass deportation, sana maisip niya yung pwedeng maging implication ng mass deportation sa economy ng US dahil ang daming mga farmers, ang daming mga industry, ang daming mga odd jobs na hindi naman kinukuha ng mga puti, di ba? Ayaw naman nilang trabahuhin yun. So, binibigay nila dun sa mga illegal immigrants. Kasi sila, tinatrabaho nila yon kahit hindi gaanong kalakihan ng sweldo, tinatanggap nila. Kasi para sa mga tao na to,
sapat na yon na ah, na magkaroon sila ng opportunity na kumita at katulad din natin na mga Filipino OFW na gusto lang din nila naman na makatulong sa mga mahal nila sa buhay. Katulad din natin sila, nagre-remit din sila ng pera sa mga mahal nila sa buhay. Yun nga lang, hindi din naman ako agree na papasok sila doon sa bansa na hindi naman sila dumaan sa tamang proseso. Pero yun nga, sana matimbang din yung Trump administration ang pwedeng maging implication ng mass deportation sa economy ng US kung ipapatupad niya itong policy na ito. And yeah, pinangako niya, pabababain niya ang presyo ng mga bilihin. Pero nito lang, lately, inamin niya, may hirapan daw siya na pababain ang presyo ng bilihin. 'Di ba? Ang gusto ng mga MAGA fanatics is bumaba ang presyo ng itlog, ng tinapay. Kasi yun yung ano nila eh. Kumbaga, staple nila eh, 'di ba? Kasi nagrereklamo sila nung panahon ni Joe Biden, nagsitaasan ang presyo ng mga bilihin. Pero hindi nila naisip na kaya nagkaganon is they're just they're just coming out from the pandemic at talagang kumbaga gumawa ang Biden administration ng paraan para matapos na tong pandemic na to at makabalik sila sa normal. And by doing so, kinailangan nilang print ng pera ng Federal Reserve para ipangtustos dun sa mga tao, 'di ba? Kasi nga walang trabaho, hindi gumagana ang economy during the COVID time. So, talagang down ang economy during that time. Kung hindi sana na-butchered ni Donald Trump ang response niya sa COVID, hindi siguro ganun kalala ang magiging problema ng US pagdating sa presyo ng mga bilihin. Napabayaan ni Trump napabayaan niya. And yan, sinalo ni Biden, syempre ang mga tao parang mabilis makalimot Hindi nila minsan naiisip, galing tayo sa COVID kaya ganito yung nangyari. Nagtaasan ng presyo. Yung supply chain, nagkaroon ng problema sa supply chain. 'Di ba? Hanggang ngayon may problema sa supply chain kasi nga grabe yung naging impact ng pandemic sa world economy. Kahit doon sa trabaho ko, namomroblema pa rin kami sa mga parts. Anong year na? 2025 na ngayon. Meron na naman kami napipintong shutdown this coming March kasi nga may mga parts kami na hindi dumadating. So hindi kami makapag-build ng mga bus. So sana maisip ng tao na lawakan nila yung isip nila na kaya nagkaganon is dahil nagkaroon ng pandemic and yung response sa pandemic hindi tama, 'di ba? Hindi naging maayos ang response ni Donald Trump during his term. So sinalo nga ni Biden, wala silang choice kundi mag-print ng pera. At pag nag-print ang pera ng ang Federal Reserve ng pera is mayroon niya implication sa economy. Siyempre, magtataas ang kumbaga, magtataas ang interest rate kasi babawiin yan Kailangan nilang ma-recover yung meron yung balancing act na tinatawag. So pagka mababa ang employment, kailangan basta tinitimpla nila yung
employment, yung inflation, tapos yung interest rate. It's a balancing act. It's a balancing act. Mahirap 'yan para sa isang bansa katulad ng Amerika. Imaginein mo 'yon. Kahit na yung pinaka-powerful na bansa sa buong mundo ay nahirapan during COVID time. Paano pa kaya yung mga talagang mahihirap na bansa, 'di ba? And tapos during that time, ang daming misinformation, disinformation tungkol sa COVID. So ang tao confused kung ano ba talaga yung dapat nilang sundin, ano yung gagawin nila. Tapos syempre nati-trigger yung hate and tsaka yung anger ng tao during that time kasi nga that's a period na talagang umaga it's very stressful kasi walang trabaho, di ka makalabas ng bahay, tapos may misinformation, disinformation pa about sa bakuna dun sa yung mga gamot na mga anti-COVID medicines or injection or immunization. So, confused ang tao, galit, hindi nila alam ang gagawin. So, syempre, ang mapagbubuntanan ng galit niyan, yung gobyerno. Pero hindi nila na-realize during Joe Biden's term, talagang siya yung nag-impose ng mass vaccination, di ba? Para lang kumbaga ma-mitigate yung impact ng COVID sa bansa, sa economy, sa buhay ng tao, di ba? And then yun nga, may mga misinformation, disinformation pa at the height of the pandemic. So, ang hirap talaga. And then after nung pandemic, syempre, yung mga apektadong businesses, kailangan nilang bumawi. Ang apektado niyan, yung mga consumer, di ba? And again, ulitin ko, may problema sa supply chain. So, dapat naisip ng mga tao yan. Tapos yung sa border naman, sa border sa Mexico, yung time ni Trump ang dami din naman nakakapasok. So, he has 4 years para i-address yung problema sa southern border. Bakit hindi niya nagawa ng paraan? And then during Biden's term, merong I think 2 beses na merong legislation na gustong ipasa si Biden by bipartisan bipartisan legislation. And yung legislation na to is being endorsed by the Republicans, majority of the Republicans, being endorsed by the Border Patrol dun sa yung mga institution or yung na involved sa pagpapatrol dun sa border. In-endorse nila to, pero ano nangyari? Hindi siya na-approve kasi hindi pumayag si Donald Trump. Pinatay niya, inutusan niya yung mga Republican na wag ipasa itong legislation na to. So sino may kasalanan? 'Di ba? Yung administration ni Biden is trying to do what is right na para makontrol yung border, magkaroon ng budget para sa additional na tao, mga high-tech na gamit and all that. Pero pinatay nga ni Trump. So, ang dinadahilan nila is kasi may halong budget para sa pagtulong sa Ukraine yata yun at saka sa Israel. I mean, sa akin, kumbaga,
naka-embed nga yun doon, pero at the same time, yung major problem mo, ma-address na eh. Bakit hindi mo pa itinuloy, di ba? But kailangan mo pang utusan yung mga kaalyado mo na wag ipasa yung batas na yan na makakatulong sana doon na ma-address yung problema sa border. Tapos ngayon, nasisisihin nyo si Biden. Di ba? Parang doesn't make sense, di ba? It doesn't make sense na ganun yung uh, dating. Parang kasalanan pa ngayon ni Joe Biden ngayon. At kung babalikan nyo, yung economy, nakalikha ang Biden administration based to sa news kung hindi ako nagkakamali, 17 million jobs during his 4 terms. 17 million jobs. More than the previous presidents combined. Kasama si Trump. Yung administrasyon ni Trump. I think from Obama or Bush, Obama and Trump combined, mas marami ang trabaho na nagawa ni Biden during his 4-year term. Marami din siyang mga legislation na naipasa. Katulad nung, alam ko, meron yung stricter gun laws na naipasa na talagang, alam mong hindi, most likely hindi papasa kasi nga ang gusto ng mga pro-gun ng Republican, 'di ba? So nakapagpasa siya noon. Tapos yung Chips and Science Act na yung mga manufacturing ng chips and all the other manufacturing companies bumalik na sa US. And ano pa ba? Yung pinakamalaking budget for infrastructure. It's during Biden's term. Tapos yung pagkakap ng mga presyo ng gamot like insulin into maging $35 per month na lang or maximum of $2,000 a year. Grabe yung binabayaran pala nila nung dati. Alam mo yun? Tapos yung pag-expand ng coverage ng Medicare sa mga tao. 'Di ba? Yung health insurance. Hindi naman nagawa yan ni Trump eh. Wala akong maalala na legislation na ipatupad ng Trump administration na nakatulong sa tao. Yung hate, yung galit ng tao na talagang na-trigger niya yung galit ng tao towards his political enemies. Yun yung nagawa niya during his term. Talagang talagang bully talaga. Tsaka convicted felon nga di ba? Convicted felon yan. Ba't nanalo pa yan? Criminal yan, di ba? Rapist, convicted rapist, di ba? Ewan ko ba't ganun ang parang sa Pilipinas lang yan. Parang si Duterte nung mga panahon na yun, talagang strongman ang niya ang image. Ngayon, di ba? Nung umupo si Bongbong, naglabasan yung mga baho, di ba? Ngayon talaga pati yung anak pala manang-mana din si Sara, di ba? Alam mo yun, parang sa pagka-desperado ng mga tao dahil sa hirap ng buhay nila, pero may factor din dito yung mga fake news na nakikita nila. Kumbaga, natitrigger yung hate nila. Tapos, alam mo yun, hindi na nakakapag-isip ng tama. Hindi na tinitimbang. Hindi na, alam mo yun, hindi na nagre-research kung ano ba yung totoo. Basta galit sila, galit. Yun na yun. Pag galit sila sa mga brown people, sa mga black people, galit sila. Yun na yun. Kaya yun ang iboboto nila. O galit sila sa illegal immigrants. I understand. Kahit ako dito sa Canada, yung mga international students na ini-exploit ang immigration system ng Canada.
galit din ako kasi nga unfair unfair yon. And ang nangyari nga dito is kumbaga damay-damay na, pati yung mga sumusunod sa immigration laws dito nadadamay, nagihigpit na nga rin dito sa Canada. And talagang dadaan ka na sa butas ng karayom bago ka makarating bago ka maging permanent resident dito ngayon. So yun, yun lang. Like I said, I wish maging successful ang second term ni Trump, dahil pag hindi naging successful yan, lahat tayo apektado. Lahat. Pag hindi naging maganda ang takbo ng US, most likely hindi maganda ang takbo ng buong mundo. Maaaring magkagera uli, maaaring magkaroon uli ng economic downturn, hopefully not. Pero basta ako, I will just do my usual thing, and lilipas din naman yan Yun lang, I hope na yung maging epekto ng mga policies na ipapatupad ng administrasyon ni Trump is hindi magkaroon ng long-term effect, negative effect. Kung magkaroon man ng effect is we're looking for and hoping for a positive effect sa buhay ng tao. Kasi alam mo yun, kailangan lang we just want peace. Gusto lang namin tahimik, dire-diretsong buhay lang. Yung hindi ka mamomroblema na ano namang mangyayari kaya ganito kasi yung ginawa niya. Naku. 'Di ba? Ngayon nangangapa yung mga Canadian dito kasi nga hindi namin alam kung itutuloy ba ni Donald Trump ang 25% tariff niya. So wala, yun lang. Sana maging successful siya. At sana kung ituloy man niya ang kanyang pag-i-impose ng tariff, magkaroon ng tamang response ang Canada para hindi maapektuhan ang mga Canadians sa magiging response ng gobyernong ito. At dahil nasa hindi din magandang estado ang gobyerno ng Canada ngayon, dahil ang dami ng issue kay Justin Trudeau, and magkakaroon na ng eleksyon at wala pa nga actually pumapalit sa kanya bilang leader ng Liberal Party dito sa Canada. Lilipas din to. Basta tayo tuloy-tuloy lang yung ating strategy, yung ating passive income strategy or cash flow investment strategy. Tuloy-tuloy lang tayo doon. Bumagsak man ang market, tumaas man ang market, we'll keep on doing what we're doing. We're investing for the long term, and I can see us magiging successful tayo. Sana kayo rin maging successful. Kung ano man yung ginagawa nyo diskarte sa buhay, kung may mga gusto kayong ma-achieve na goal this year or in the following years, sana matupad nyo. Maraming salamat sa pakikinig, and see you on the next one, guys. Thank you.